Sa mundong ito ang mga tao ay nakakakuha ng mga natatanging kakayahan sa pamamagitan ng pagkain ng prutas ng kapangyarihan na nagmumula sa isang mahiwagang puno at ang mga kakayahan na ito ay umaabot sa pagiging isang makapangyarihang adventurer. Si Light ay isang bata na naghahangad na maging isang adventurer, papunta na siya sa simbahan upang kumain ng makapangyarihang prutas at ang tanging hiling niya ay makakuha ng combat type skill o kaya ay dual wield skill, kasama niya ang kanyang childhood friend na si Lena na gusto ding maging isang adventurer. Sa simbahan ay ipinaliwanag ng banal na kapatid na babae o tinatawag na Holy Sister ang mga patakaran ng mga prutas ng kasanayan. Ang pagkain ng prutas ay magbibigay ng kasanayang nakatali sa isang partikular na propesyon na nagtitiyak ng isang ligtas na trabaho, gayunpaman mayroong isang mahigpit na tuntunin na walang sinuman ang kakain ng higit sa isang prutas sapagkat magreresulta ito ng isang tiyak na kamatayan. Madaming sumubok na hindi sundin ang tuntunin dahil hindi nila nagustuhan ang skill na kanilang nakuha kaya't sa kasamaang palad ay mabilis silang binabawian ng buhay sa pamamagitan ng pagkakalason sa kanilang mga katawan. Si Lena, ang unang napili upang kumain ng prutas. Pagkakagat niya sa prutas ang kanyang katawan ay biglang nagliwanag at nag-init din ito mula ulo hanggang paa. Labis na ikinagulat ng Holy Sister ang kanyang mga nasaksihan at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Ayon sa Holy Sister ay nakuha ni Lena ang maalamat na Sword Saint skill at ito ay isang beses lamang sa isang dekada kung lumitaw kaya't si Lena ay itinadhana bilang maging pinakadakilang adventurer sa kanilang kapanahunan. Si Light ay pumalakpak para sa kanyang kaibigan na labis na natuwa sa kanyang tagumpay. Sumunod na kumain si Light sa napili niyang prutas ngunit sa halip na makakuha ng kasanayang panglaban, ang nakuha niya ay Fruit Master na nagpapabilis ng oras ng pag-aani ng mga prutas. Labis na nabigo si Light at tinanong kung maaari siyang kumuha ng ibang prutas na may kasanayan. Tumanggi ang banal na madre. Si Lena, na laging sumusuporta, ay nangakong mananatili sa nayon at tutulong na magbunga ang kapangyarihan ni Light ngunit nagalit ang banal na madre nang sabihin niya iyon. Ang talento ni Lena bilang isang banal na mandirigma ay napakahalaga upang manatili lamang sa nayon at iginiit ng madre na umalis siya patungong kabisera ng kaharian kaagad upang simulan ang kanyang pagsasanay. Nahahabag man ang kalooban upang iwan ang kaibigan ay hindi na nakatanggi si Lena dahilan upang akayin siya ng madre palabas ng simbahan. Nangako si Lena kay Light na babalik siya para sa kanya balang araw. 3 buwan ang lumipas, niyakap ni Light ang kanyang papel bilang isang magsasaka gamit ang kanyang kasanayan upang magtanim at magbenta ng mga dekalidad na prutas. Bagaman ang kanyang kita ay katamtaman, sinubukan niyang manatiling positibo. Gayunpaman, ang pagkawala ni Lena ay nanatili at ang balita tungkol sa kanyang mabilis na pag-angat bilang pinakamagaling na adventurer ay mabilis na kumalat sa nayon. Sa kabila ng limitasyon ng kanyang kasanayan, walang pagod na nag-ensayo si Light araw-araw, nagpractice siya gamit ang espada sa pag-atake sa isang piraso ng kahoy. Pagod at nawawalan ng pag-asa, tinanong niya kung naaalala pa ba siya ni Lena o kung ang bagong buhay nito ang nagbura ng mga alaala nilang magkasama. Isang hapon, pinutol ni Ayla ang kanyang naguguluhang mga isip, habang nakahiga ito at iniisip pa rin si Lena. Si Ayla ay isang batang babae na kinupkup ni Light sa kanyang bahay kaya't ito ang naging kasakasama niya sa araw-araw. Inanyayahan siya ni Ayla na umuwi na ng bahay para sa hapunan at inihain ang isang nilagang gawa niya. Habang kumakain ay itinuro ni Light kay Ayla ang mga mahiwagang prutas at sinabi rito na inilagay niya ang mga ito sa mga kahon dahil lubos itong mapanganib kung ito ay kanilang kakainin. Nagulat si Ayla sa sinabi ni Light kaya't kaagad niyang sinabi dito na naihalo niya ang mahiwagang prutas sa kanilang kinakain. Napasigaw si Light. Panik ang sumiklab dahil ang mga prutas na iyon ay mga prutas ng kasanayan, at ang pagkain ng higit sa isa ay higit na nakamamatay. Inihanda ni Light ang kanyang sarili para sa katapusan ng kanyang buhay, ang kanyang katawan ay naglalabas ng init at sakit, ngunit habang lumilipas ang sandali, napagtanto niyang hindi siya namamatay. Sa halip, isang agos ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanya at nakuha ang kasanayan na tinatawag na Sword God. Sa kabilang banda ay naramdaman ng madre ang pangyayari kaya't hindi siya makapaniwala na nagawang mabuhay ni Light sa kabila ng mga nangyari dito. Samantala si Ayla naman ay nagsimulang makaranas ng mga pagbabago. Hindi niya alam na nakuha niya ang appraisal skill mula sa nilutong sabaw at ngayon ay nagagawa niyang basahin ang mga kakayahan ni Light. Ipinahayag niya na ang skill na Fruit Master ni Light ay nagbigay sa kanya ng immunity sa mga epekto ng pagkain ng higit sa isang prutas. Sinabi rin ni Ayla na ang skill na Sword God ay nagpahusay sa kanyang mga kakayahan sa labanan kapag may hawak ito na espada. Nagpasya si Light na subukan ang kanyang bagong nakuhang kasanayan, nang kunin niya ang isang espada,
nakaramdam siya ng biglang pag-agos ng kapangyarihan at sa kanyang gulat, madali niyang nahati ang puno ng kahoy habang iniikot ang kanyang espada. Labis siyang natuwa sa mga nangyari dahil matutupad na rin niya ang pangarap niya na maging isang adventurer. Dahil sa pangyayari ay bukod tanging si Light lamang ang nilalang na nagawang magkaroon ng dalawang kapangyarihan na mula sa mahiwaga at makapangyarihang prutas. Kinabukasan, nagpunta sina Light at Ayla sa isang adventurer guild. Sa daan papunta doon, nakita ni Ayla ang isang pizza sa kauna-unahang pagkakataon at sinabi, "Hindi ko pa ito nakita dati pero mukhang masarap." Kailangan ipaalala ni Light sa kanya na hindi nila kayang bilhin ang pizza dahil wala silang sapat na pera, kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad patungo sa guild. Pagdating doon, ang kasiyahan ni Light ay hindi mapigilan dahil palagi niyang pinapangarap na maging isang adventurer. Samantala, napansin ni Ayla ang ilang mga papel sa dingding para sa mga pangangaso ng halimaw. Ipinaliwanag ni Light na sa pamamagitan ng pagtapos sa mga bounty na ito, makakakuha ng mga gantimpala na maaaring gamitin para sa pagkain at kagamitan, at si Ayla, nang marinig ang tungkol sa pagkain, ay medyo biglang nagutom. Hiniling ni Light na umupo siya sa sopa at maghintay habang tinatapos niya ang proseso ng pagpaparehistro. Habang naghihintay, ginamit ni Ayla ang kanyang appraisal skill sa mga tao sa paligid niya. Napansin niya na tila ang lahat ay may isang kasanayan lamang ngunit si Light ay namumukod-tangi dahil mayroon siyang dalawang kasanayan, kaya nagpasya si Ayla na magtipon ng higit pang impormasyon upang maging mas kapaki-pakinabang ito kay Light. Sa sandaling iyon, isang adventurer na nagngangalang Jean ang bumangga kay Light at nagsimula silang magtalo na nauwi sa laban. Si Jean ang unang umatake ngunit walang kahirap-hirap na nablock ni Light ang kanyang mga atake. Ang mga kasama ni Jean sa grupo ay nanood ng may gulat habang madaling na-block ni Light ang atake ni Jean. Nang mapagtanto nilang hindi sila makakapalag kay Light, sinabi nila kay Jean na huwag na itong mag-aksaya ng oras kay Light kaya't umatras at umalis na rin ang mga ito palabas ng guild. Dumating sina Light at Ayla sa kanilang lokasyon para sa kanilang unang misyon at binalaan ni Light si Ayla na manatiling malapit sa kanya dahil delikado ang lugar na iyon. Pumayag si Ayla at habang naglalakbay sila sa lugar, napansin niya ang isang halimaw, isang slime. Tinukoy niya na kilala ang mga slime sa kanilang matibay na depensa. Maingat at dahan-dahan nilang nilapitan ang slime. Naglakad papalapit si Light at pagkatapos ay inilabas na rin niya ang kanyang mahiwagang espada. Sa kanyang bagong natutunang kasanayan, nilapitan ni Light ang slime at walang kahirap-hirap itong tinalo. Napansin niya kung gaano kagaan ang kanyang espada at kung paano pinahusay ng lakas ng kanyang mga binti ang kanyang mga galaw. Kailangan kong makahanap ng paraan para mas mapabuti ang kontrol ko sa kapangyarihang ito, sabi niya, nasisiyahan sa kanyang naging pagganap kanina. Namangha si Ayla sa lakas ni Light at ipinaliwanag ni Light na maaari nilang dalhin ang mga bahagi ng slime pabalik sa guild upang ipagpalit ito sa pera. Bagaman medyo nagigilty si Ayla sa pagputol-putol sa nilalang, pinakalma siya ni Light at sinabi na magagamit nila ang laman ng slime upang ipalit ng pera at para makabili sila ng maraming pagkain, lalo na ng maraming pizza. Naging masaya si Ayla at nagsimulang mag-ani ng slime. Sa hindi kalayuan ay nandoon din pala ang grupo ni Jean at kasalukuyang kaharap ng mga ito ang isang higanting ogre na hindi nila inasahan at labis nilang ikinabahala. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig ng kaguluhan ang dalawa at lumabas na rin si Jean at ang kanyang grupo ay tumatakbo habang hinahabol ng isang higanting ogre. Nagpanik si Jean, nagtatanong kung paano nakarating ang ogre sa lugar na ito at sinasabi na ang kanilang unang misyon ay dapat na maayos. Habang tumatakbo ay nakita nila si Light kaya't nakaisip ng paraan si Jean upang matakasan nila ang higanting halimaw. Tinanong ni Light si Jean kung kamusta ang kanilang misyon ngunit hindi siya pinansin ng mga ito at mabilis nang nagtatakbo papalayo sa ogre. Desperado si Jean nang sumigaw sa kanyang grupo na patuloy na tumakbo, kaya't sa madaling salita ay kay Light at Ayla tumutok ang ogre at sa kanila napunta ang atensyon nito. Sa harap ng walang ibang opsyon, nagpasya si Light na harapin ang ogre na puno ng pag-asa at pananabik. Inilabas niya ang kanyang espada na puno ng determinasyon. Sinugod siya ng ogre gamit ang armas nito ngunit mabilis lang niya itong naiwasan. Nakilala ni Ayla ang panganib at binalaan si Light na ang pagtama ng ogre ay maaaring magdulot ng instant na kamatayan dahil ang kanyang sword god skill ay tanging tumataas lamang sa atake at hindi sa depensa. Hindi pa nang hinaan ng loob si Light bagkus ay pinakalma niya ang sarili at sinabi na tutuparin niya ang kanyang pangarap na maging isang magaling na adventurer katulad ng kanyang kaibigan na si Lena. Inihanda niya ang kanyang espada. Tumalon siya ng mataas habang pinapalo ang kanyang espada at inilabas ang isang nakasisindak na galaw na tinatawag na Demon Slash.
Sa lakas ng kanyang atake ay walang nagawa ang ogre kaya't mabilis itong nahati sa dalawa. Tumayo siya ng may tagumpay at puno ng saya dahil sa kanyang ginawa. Si Ayla naman ay nagmadaling lumapit upang tingnan siya, samantala, sina Jean at ang kanyang grupo na nanunood mula sa malayo ay namamangha at nagtataka kung sino ang misteryosong lalaki na ito at kung paano niya madaling natalo ang ogre. Pagbalik ng guild, sinabi ni Light sa receptionist na hindi lamang slime ang kanyang tinalo bagkus natalo rin niya ang isang ogre kaya't ibinibigay niya ang pangil mula sa ogre bilang patunay ng kanyang tagumpay. Ang receptionist ay nagulat sa nakita at tinanong siya kung paano niya natalo ito. Kalmado na humiling si Light na ipagpalit ang pangil para sa ilang ginto. Sina Jean naman at ang kanyang mga kasama na nasaksihan ng laban ay sumuporta sa pahayag ni Light na talagang natalo nito ang higanteng ogre. Habang nag-uusap sila, isang malalakas na tunog mula sa likuran ang pumukaw sa kanilang atensyon. Si Light na mausisa, ay nagtanong, anong nangyayari? Sumagot si Jean at sinabing ang pinakamataas na ranggong adventurer ay kababalik lamang. Napansin ni Light na ang tinutukoy nito ay ang kanyang kaibigang si Lena mula pagkabata kaya't masiglang nilapitan niya ito upang batiin ito, ngunit sa hindi inaasahan ay hindi siya nakilala ni Lena at sinabi, nagkamali ka yata ng pagkakakilala sa akin. Si Light ay hindi makapaniwala at nanatili lamang nakatayo dahil sa labis na pagkagulat sa sinabi sa kanya ni Lena.